Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today's vlog, isang loan app pa rin ang pag-usapan natin. Bali, i-review ko lang yung loan app na ito kasi before last 2022, last 2023, nasubukan ko, nahiraman yung loan app na ito at hindi talaga maganda yung naging experience ko dito. Kaya i-check ko ulit ngayon kung meron bang pinagbago. Kasi diba yung mga ibang loan app, nagbabago yung feature. Ayon kasi sa loan app nga na ito mga beshies, may highest loan nga daw na hanggang 25,000 pesos. Hanggang 4 months din yung ino-offer na loan terms at merong 4 installment daw. Kaya i-check natin kung okay nga po talaga kung totoo ba yung 4 installment nga sa loan app na ito. So, ito nga mga beshies ay ang Kusog Pera VIP. Maaaring ang iba sa inyo ay nasubukan nyo na ito. Pero yung mga iba hindi pa nakakaalam, hindi pa nakakapag-try, sana mapanood nyo yung buong video bago nyo nga i-try. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka lang nanood sa aking mga videos, or maaring lagi ka nanonood pero hindi ka pa po nakakapag-subscribe, subscribe na para makasali ka sa ating pa-cellphone giveaways na ini-announce po natin every 25th of the month. At congratulations sa May winner natin. At syempre, para magkaroon ka ng idea kung ano yung mga legit at hindi legit na pwede nating mahiraman online. Let's get back to the topic. Ito na nga, Kusog Pera VIP under ng Kusog Pera Lending. So, once na i-open yung mga kalito, kasi sinabi na loan amount daw or highest loan amount ay 22,000 pesos. Pero kapag na-click mo nga yung Go Borrow at nakapaglagay ka ng mobile number na ilagay mo yung OTP, may nakalagay na naman na highest loan na installment daw hanggang 25,000 pesos. Long terms daw hanggang 120 days or 4 months. At meron itong low interest daw at pay in up to 4 installment. Get a credit line. So, kung may referral code kayo, pwede nyo daw ilagay dyan. And then next, kailangan nating sagutan itong identification card, personal information, employment details, at yung bank information para makautang kayo. So, itong mga nilagay ko dito, yung mga details ay mga sample lang. Pero pagkatapos ko naman ilagay, para maipakita lang sa inyo, ay dinedelete ko din agad. Then, ilalagay ko yung details ko talaga para matry yung loan app na ito. So, mamimili nga lang tayo kung anong ID yung ilalagay natin dito. So, sa akin kasi ang pinili ko, UMID ID. And then, sagutan lang natin yung ID number, yung first name, last name, middle name, birth date, gender, at mag-upload daw tayo ng isang valid government ID. And then next nga dito mga beshies, yung personal profile, like yung education, yung religion, marital status, current address, yung address details, at yung add contact. And next, yung employment information, yung tenure in current company, yung company name, yung job type, yung monthly, net income, yung office, mobile number or telephone number nga daw, yung work address. At pay date, kailangan din daw natin ilagay. At agad-agad dito tayo sa bank information. So, pwede online transfer daw at pwede rin via cash pick up. So, sa akin kasi GCash yung pinili ko. Disburse in 5 minutes. Kailangan lang natin ilagay yung ating GCash number at syempre yung pangalan natin. And then, kung makikita nyo, diba mga beshies, nakakaloka kasi from 22,000 naging 25,000. Ngayon naman daw, ang pwede lang mahiram dito ay hanggang 1,500. So, I think, dahil first time ko nga na umutang, ang unang in-offer nga ay 1,500 na amount. Merong loan terms na in-offer agad sa akin na 15 days at 30 days. At pwede daw natin ma-unlock yung 60 days, 90 days, or 120 days. Siyempre, kapag uutang ulit. Pero ayan, subukan natin itong 30 days or 1 month, 1,500 na loan. Meron pang e-signature ha. Loan amount ay 1,500. Loan terms nga ay 30 days. Then total repayment, 1,729. Issued amount ay 1,140. Meron pang service fee na 360. Nakakaloka itong mga beshies kasi mataas yung interest and processing fees niya. Though medyo mahaba yung loan terms na in-offer nila kasi 1 month or isang buwan. Kaya lang kasi pagdating dito sa service fee or yung mga kinaltas nila ay medyo malaki kasi doon sa 1,500, ang matatanggap lang ay 1,140 at kailangan nating magbayad doon sa due date ng 1,729 pesos. So, meron nga daw itong dalawang installment. Nag-offer agad sila sa akin ng installment na kung saan doon sa first installment, kailangan kong magbayad na ng 864
Okay? At ang first installment ko nga ay sa June 6, 2024. So, nag-apply ako ng May 22, 2024. First installment ko ay within 15 days. Sa June 6, 2024 nga. At second installment ko nga ay sa June 21, 2024. At kailangan kong magbayad sa first installment ng 864, second installment nga ay 865. Okay? So, medyo okay din pagdating sa long terms kasi first time ko namang hiram, nag-offer agad ng 1 buwan. Kaya lang sa interest and processing fees ay medyo malaki. Pagkatapos nyo mapanood yung video nga natin, nasa sa inyo pa rin talaga kung gusto nyong subukan nga na utangan yung loan app na ito. Option nyo pa rin yan. So, pagdating sa long terms, nag-offer sila ng 30 days nga, 1 buwan. Kahit first time ko namang hiram dito. Pero kasi, sa interest and processing fees, medyo malaki. Kaya, pag-desisyonan nyo muna. Pag-isipan nyo ng maigi, bago nyo nga i-install yung loan app na ito. At kung sakali naman na meron tayong ibang option na pwedeng mahiraman, like yung kapamilya or mga kaibigan nyo, or sa 5-6, diba? Mas okay pa sa 5-6 kasi pag nag-pause due yung loan nyo, eh pwede kayong mag-pause. Pero kasi sa mga loan app, once na nag-pause due yung loan application natin, eh, saan mo na may matatanggap ka ng mga messages na hindi maganda. Yan lang mga beshies. Sana nakita nyo kung ano yung possible na ma-experience nyo or makikita nyo inside the app. Okay? So, thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!